Ako'y taga-kabilang baryo. Pwede kitang tulungan mag-ani ng mais, libre. Ayos pa? Anong kailangan mo? Basta ikaw, pasayahin montag ako saglit. Anong pasayahin saglit? Napakasimple lang. Mahiga ka lang es alu. Pwede ba o hindi? Bastos. Baitawan mo, AKO. Hindi mo bibitawan. Sisiga, AKO. Tulong. Ay, may naririnig ba kayo na tumatawag? Tingnan natin. Sa Clolo. Takbo. Baliw na ibon, anong ginagawa mo? Bastos, halos hindi na ako makahinga. Pagbigyan mo na ako. Hindi na ako makahinga. Pagbigyan mo ako. Hubak. Ginagawa mo. Sa Clolo. Gusto kita. Sa Clolo. Sa Clolo. Munting mahal. Narinig? May sumisigaw sa klolo. Saan nang gagaling? Bilisan mo, tingnan natin. Tara, Sa Clolo. Sa Clolo. Sa klolo, hulihin siya. Huwag siyang tumakas. Tumigil ka. Hindi ba ito si Song Hu Shui mula sa kabilang baryo? Anong ginagawa niya sa loob ng bukid ng mais? Maglalakad lang ako. Tangga Kang Feng. Tonggakang, ano ba talaga ang nangyayari? Siya. Nang abuso rin sa Maisan. Vala. Si Song Huaishui, ang nanay niya talagang walang kwenta. Papatayin kita, manyak. Sandali. Hindi ako may kasalanan. Hindi ako nang abuso. Si Sebo. Siya ang sadyang nagakit asakin. Siya ang nakakit sa. Value ka. Sabi ni Sabo, basta't maharvest ang kanyang mais, okay lang kahit ano ang gawin ko. Sabi niya wala siyang pero. Pwede katawan pambayat utang. Ano? Hindi ako pumayag pero tinakot niya ako. Tatawag daw ng tao at ipapaalam sa baryo. Naminulis siya siya. Imposible. Si Sabo matapat at maayos. Hindi niya magagawa ito. Huwag kayong paloko sa kanya. Mukha siyang mabait. Pero ese likit grabe kalandi. Ano beng kalokohan yan? Magkapitbahay kami ni Manghang. Bakit hindi niya ako sinubukan landi? Bakit? Imposible, Jan. Siguradong magkapitbahay kayo? Et saka, may traktora naman ako Susu. Baka nga hindi yan totu. Kaya pala masakit. Tiyo, huwag kang makinig sa kanya. Hulihin mo siya agad. Hindi nagsisinungaling, susu. Talagang walang respeto ang babae bilang asawa. Ate, kung ayaw mong maniwala, tanungin ang asawa niya. Tingnan mo kung tama ang sinasabi ko. Asawa. Sinadya niyang itapon sa... Tulungan mo akong patunayan ito. Mapapatunayan ko. Sawa Ko Suso. Siya Ayan. Isang tunay na Malandi. Mahal, sinasabi mo. Sinasabi Ko. Isa kang walang hiya na babae. Karapatan mo. Bakit mo yan sinasabi? Susu. Huwag mo kong sisihin. Napilitan lang din ako gawin to. So totoo pala ang sinabi ni Song Hui, Toto pala, Wong Bastos. Ang sinabi niya ay siguradong totoo. Hindi ko makita, Susu. Siya pala ay ganitong Suzu. Ikaw ba ay dahil hindi nakuha ang gusto, kaya sinadyang siraan si Song Huaishui? Masamang tao, mamatay ka na. Unay ngang hindi mo talaga kilala ang tao ng lubos. Napakagaling mo, Susu. Akala ko ikaw ay tahimik at matapa. Hindi ko inakala na sa likod pala ay ganyan kakapal. Hindi. Walang haya, nakakahiya ka. Walang haya. Bitoy na mo, pakawala. Walang haya. Ang kapal talaga ng mukha mo, Susu. Ipinahiya mo ang baryo, dapat mamatay. Noon, pinaparusahan niya ng kagpas o paglunod sa sako. Araw-araw natutulog ka sa ibang lalaki. Bakit ka ba napakadumi at nakakadiri? Paano mo nagawa ito? Anbeiho. Matchalog ka na lang sa saig. Tanga katalaga. Magluto ka na. Gutom na AKO. Tama na. Tonggakya, hindi siya tao ni Yuan Xiang. Talagang hindi ka parang isang dalaga. Bumalik ka na doon. Tangga ka, ayos ka lang ba? Wang Jianren. Para sadyo, nagpakasal ako sa pamilya ng Yuan Xiang. Walang pahinga sa pagtatrabaho. Sa huli, sinaktan mo pa rin ako ng ganito. Fake it? Bakit mo to ginawa? Bakit mo tinulungan ang ibang tao para husgahan ako ng mali? Kuya, natagpuan mo na ang tao. Si Shano. Nasa bayan ng Huang ni siya. Napakaganda ng Ihanda ang Umalis tayo agad. Agad na pumunta sa bayan ng Huang Ni.
Hindi ko akalain, ako at si Shano. Ikakasal na pala kami. Magpakazel, ano na yan? Ang dami namang nagdi-divorce isa ka lang. Huwag mag-alala. Si Eileen, kanina sa bukid, may ginawa siyang ganun. Palayasin mo siya. Hayaan siyang mag-divorce. ABA, Piliting umalis ng walang dala, pilitin siyang lumayas. Hindi pwede. Nanay tari parang hindi naman yata tama. Tue. Ay, ang tanga mo. Anong masama dun? nanay cow, Para wala nang sasabihin ang mga tao sa baryo. 8 Malandi. Hindi ba't para maagang pagpigil naman yan? Mas marami pang asin ako at ng nanay mo na nakain kesa sa bigas na nakain mo. Yung mga iniisip mo, kabisado na namin yan. Itay Aini. Kailangan nyo akong tulungan dito. Ang issue mo, lumaki na talaga. Itong bagay na to, Dapat naman, Hindi tama ang ginawa. Ma, pa, pumunta na kayo sa baryo ngayon at linawin ang lahat para may balik ang pangalan ko, okay? anong klarifikasyon ang sinasabi? Di biya sinabi mo, Ang sinasabi ko ay, bagay na ito, hindi tama ginawa. ang pagkakamali ay, Hindi siya agad nagpakazel sa iyo. Ikaw, bakit niloloko at pinagdududahan? Anong karapatan mong agawin si Song Huashu mula sa kabilang baryo? Wala tayong Oo nga, tignan mo. Araw-araw ka lang nakatunganga sa bahay. Pag-ani ng trigo. Mas malapit kaysa sa pag-aani, kaya pinapapunta kita maghanap ng trabaho. Per, Gaga, hindi ko inak. Nako, paano mo nagawa? Ang ganitong kahiyahiyang bagay, gumawa ng ganitong kahiyahiyang bagay, ang ating pamilya, napahiya ka na kami ng husto. tama na naman. Niyang tatay mo, ayaw maniwala, pero ang sinasabi, Ang langaw ay hindi tatawag sa itlog na walang lamat, kaya si Song Huaishu. Anong hindi manggugulo ng iba? Bakit ikaw pa ang kanyang... Tama. Sil na hulog sa paribong mo. Ikaw ang gumising ng interes ni Song Huaishu. Nanay, nandito na ako. Tapos na ang gawain sa bukid, kumuha ng tubig, gagamitin ko ang balon para maligo. Sige, naiintindihan ko na. Itay, Ang dami mong sinasabi na naman. Tangafun, Tangafun. Linisin mo ang bakuran. Umuwi ka. alam kayo na, Itay. Tipirin mo ang gawaing iyan, huwag mapakapagod. Wala ka na talagang pinagsamang damdamin. Anak, umalis na si Tanga Fen, lumabas ka na. Umalis na. Anong kinatatakutan mo? Halika, halika. Tingnan mo si Sharu. Anong meron siya? Ani. Bake ka parang takit? Nayan ay kayawat. Isang tao na may sariling pamilya. Sinasabi mo tungkol kay Fulf, kaya ba siya'y ganoong klase? Walang edukasyon, diploma o koneksyon. Nagsasagawa ng mabigat na trabaho. Ang klase ng ganyan, paano magiging pat sa'yo? Anak ko, ikaw ang kapitan ng barangay, ang punong barangay, Bobong Feng. Hinding-hindi siya karapat-dapat. Tama! Walang problema. Susuportahan ka ni Papa. Susuportahan ni Papa. Hindi pa nga sinasabi ni Papa, pero ngayon ako na ang punong barangay. Kapag naghiwalay kayo, masisira ang reputasyon. Ngayon, ang masamang pangalan ni Bobong Feng ay kumalat na sa buong baryo. Kapag asawa mo na siya, huwag sisiraan ang pamilya ko. Walang problema. Hindi tayo Hayaan mo na lang yun, si baliw na si Feng. Sa hinaharap, gawaing bahay na lang, walang disiplina. Ikaw talaga. Ang kagalang-galang na kapitan ng nayon. Ibang-iba ang estado mo ngayon. Sasabihin ko sa'yo, ikaw at si O Xiaoru ang magpapakasal. Ano bang halaga ng mga gawaing bahay? Wala yan talaga. Pagdating ng araw, bibigyan pa tayo ng bahay sa lungsod. Bibili pa ng marangyang bahay. Tapos kukuha ng kasambahay. Mas maganda pa yun, Ket. Nga, tama ang sinasabi ng tatay mo. Itapon si Sasha, pabigat lang. Paano mapuputol ang damdamin? Nandyan si ete mo, may kaibigan siyang balak makipagkita sa'yo. Narinig mo ba? Dapat matuloy ang kasal. Tapos na? Anawing tapos? Humiyag siya. Pumayag akong pakasalan ka. Huwag kang tanga. Magandang ideyan magpakasal. Narinig mo naman lahat. Tanga, nagbabayro mama papa. Alam mo yan. Ikaw, Walter, ikaw at ang buong pamilya mo. Wala kayong magawan mabuti. Ano ka ba? Walang respeto.
Sige, sabihin. Mas maraming makarinig, mas maganda, mas mabuti pa malaman ng baryo. Ayos naman. Keo, Keo. Ginagawa niyo tong parang katuwaan sa nakakaka na relisensiya, di ba? Nag-divorce ka na rin, tama? Nilalaro mo kami. Kahit anong sabihin montak, zinasabi mont. Ako pa ang galang-galang dito. Paano? Hindi na ba ako belong sa pamilyang ito? Mausay kang gumanap, di biya? Batang hanggal, maga pang namatay ang magulang mo. Walang masandalan. Napunta ka sa pamilya namin, paano ka mapupuhay bilang papay? Sinasabi ko sa'yo, mas mabuti pang pag-isipan mong mabuti. Utang na loob. Ang utak mo. Ang utak mo. Kinain na yata ng aso. Ano bang sasabihin mo sa kanya? Engot ka. Kung maglalakas loob kang lumayo, olis kang walang dola. Engot ka talaga. Hindi may wasang magpanggap. Pinahanap kita ng lihim kay Tolohan. Sa wakas, natagpuan kita. Ikaw. Anong klaseng tao ka ba talaga? Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Mukhang malala ang lagay niya. Ano bang sinasabi niya? Hindi ko maring ng Tara na. Tara na. Huwag na tayong makialam. Baka naman nakpapanggap lang. Yan. Oy, ano nangyayari sa'yo? Gumising ka. Masama, parang kinagaten makamandak na ahas. Oy, tawagin ang 120. May kinagat ang makamandag na ahas. Bubukatin ko siya pababa ang gaon. kuya, nasa bayan ng dilaw na putik. Oh. Hamintu. Anong nangyari, kuya? Nakita ko si Sira. Hindi ba sobrang sakto? Mas mabuti sigurong direkta na lang sa bahay niya. Palagi akong tama sa kutob ko. Hindi na ako makapaghintay na makita si Tanga. Huwag. May kanto sa unahan. Maguteur na minat. U-turn. Oh. Tenga, Tenga, salamat sa iyo. Dahan-dahan lang. tanga, huwag kang masyadong abala. Pwede bang kumausap? Tara, Dok, hinahanap ako? mapo ka. Narinig kayo na ang tungkol isaw. Tanga, kailangan mong magpakatata. Doc, tingin mo rin ba na ako'y napagbintangan lang? Kilalang kilala kita, walang duda. Siguradong napagbintangan ka. Masipag ka. May asahan. Sa nayon ng lowa, ikaw ang may pinakamaginhawang buhay. Imposible para sa iyo na magkaroon ng masamang balak. Ika nga, kung may iniisip ang isang babae, hindi siya makakayanan ang paghihirap. Hindi niya kayang panatilin ang buhay tulad ng Yisadyo. Dok. Ikaw at si Etying, parehong mabubuting tao. Enjouerd, bigla na lang nawala. Bigla na lang nawala. Oy, Ano? sige naintindihan kayo. Kaya, kailangan bumalik ka agad. Bigla na lang nagkasakit si tatay. Assistant ko, hindi mo kailangan bumalik muna. Sundin ang plano at dalhin regalo sa bahay ni Jaren. Gawin mo ito sa pinakamabilis na paraan. Pinanahin kayo, SI, song Huay Shui na bata. Yung batang yon, kahit patayin, ayaw umamin. Wala pa tayong ebidensya. Hindi kita mapapawalang sala sa ngayon. Tungkol naman sa mga tao sa baryo. Halos walang mataas na pinag-aralan ang mga iyon. Bali, kakausapin ko ang komite ng baryo para makipag-usap sa kanila. Salamat sa iyo, Doc. Ang pinakakinakatakutan ko ngayon ay baka ang pamilya ng asawa mo. Malaman nila na ang asawa mo ay walang kwenta. Bukod pa rito, narinig ko na mahilig din siyang magsugal. Tumulong siyang siraan kakasama si Song Hui Shui. Malamang may hawak na bagay na pinilit siyang gawin iyon. Dok. Nakipaghiwalay na ako sa kanya. Ano?
Kayong dalawa, maganda ang samahan ninyo. Ay. Ganito kasi, sa baryo natin, balak naming magtayo ng taniman ng aloe vera para sa kagandahan. Para sa kagandahan, pagsusuplay sa kumpanya ang Ngayon, hindi pa kami makahanap ng tamang taong mamumuno. Problema sa pamilya ni Wong, hayaan mo yun. Sakto, sumama ka sa akin sa base at maging tagapamahala. Hindi kayo kaya. Unahin mo na akong dalhin sa ospital. Tungkol sa taniman na yan, magumpisa tayo sa maliliit na kumpanyang pampaganda. Kapag lumaki na ang negosyo, mas makikilala tayo. Balang araw, makikipagtulungan tayo sa mga malalaking katulad ng Odinya. Malaking biyaya ang matatanggap ng mga taga na yon. At ikaw ang magiging pangunahing dahilan ng tagumpay natin. Pero hindi ko kaya. Ikaw naman, huwag naman, ang general manager ng base ng taniman, ang pinakamahalagang hakba. Sa tingin ko, wala nang mas bagay kaysa sayo dito sa buong Loa. Sabi ng lahat, ako daw ay baliw at tanga. Wala talaga akong utak na matalino. Hindi ko kaya, hindi talaga. Tonto, hindi ka naman talaga tanga. Tinatawag ka nilang tonto. Dahil hindi nakikipagkagawan o nagtatalo sa iba. Sa totoo lang, pag-isipan mo. Diyan mismo ang pinakamalaking biyaya mo. Mas mabuti pa sa mga walang malasakit sa trabaho. Ikaw talaga, ganito ka. Ikaw talaga. Pero, Walang pero, kailangan mong pangakuan ako. Saan ka papunta ngayon? Yung bahay niyo sa probinsya, hindi na tirahan. Halika sa base ng guerrilla ko, libre pagkain at tirahan. sige, pangako asayo. Talaga? Kasamang tanga Pilar. Kasamang AI Feng, maligayang pagdating sa'yo. Anak, sa ganitong mga pamantayan mo, AI Feng bagay sa'yo, pero tanga Pilar, huwag mo siyang isipin, nakakabagabag. Kumilos at mag-ayos, pumunta sa pabrika. Narinig mo ba? Huwag kang basta-basta na lang umaasa. Baka. Sa lungsod, Wala namang ibang nangyayari dyan. Nayon, Nasa kay Biao na lahat. ano pang hinihintay mo? Punta na. Hindi kayo kaya. Ang pagkawala ng trabaho, hindi pwedeng ikwento, hindi pwedeng malaman ng mga taga-baryo, at lalong hindi pwedeng marinig ni tatay. Sige, pupunta na ako ngayon. Nagpapaputok na, baka may espesyal na nangyari. Mukhang may mahalagang bisita sa bahay ni Wang Jianren. Tara, puntahan natin. Mukhang galing sa bahay ni Wang Jianren ang tunog. AKOSI Wang Jianren. Inutusan akong pumunta rito. Pinadala ni Miss Aoyang Ya para sa pamilya. Nagbigay ng malaking regalo. Sino si Ouyang Ya? Aling pamilya Aoyang? Ikap naman, parang pamilya ni Aoyang Ya, pinakamayaman sa Jiangcheng. Hindi mo ba alam? Kung makakonek ka si Wang Jianren sa pamilya nila, sobrang yayaman na. Utoto? Talaga bang nagustuhan ako ng malaking anak ng Aoyang? Totoo. Hindi pwede, parang atakihin na ako sa puso. 100 taong gulang na Wilkinson. Halaga ay 10 milyon. 10 milyon na Wild Ginseng sa buong buhay ko. Mrs., nananaginip ba ako? Ganun biye? Maganda. Isang unit sa Tangshan Villa, 30 milyon. Ano? 3000 square meter na villa. Bigay na, bigay kong bigay. Diyos ko, parang hindi mo makontrol ang bibig mo. Isang araw ang usapan. Malaking mansyon. Ipapamigay ang mansyon. Isang kontrata sa proyekto, halaga ay 50 milyong piso. May bahay at dahil sa kontratang Ikaw na ang pinakagusto bilang manugang sa barangay fan. pinakamasayang manugang. Tama. Dahil sa kontratang ito, may babalik ko na ang bahay mula kay Pio. Kung ikukumpa sa pamilya ni Juan Garing, sobrang swerte na tong pamilya natin. Manugang. Ngayon, lililipat ko ang ating ninuno sa sementeryo ng pamilya ni Juan Garing. Hindi kasi mabunga ang para maging mabunga tulad ng pamilya ninyo. Tongga ka talaga. Ikaw at si Juan Naring, kinasal na kayo. Bakit bumalik ka pa rito? 8 sayang. Nakalimutan kayo ang ID kayo. Ang ID kayo. Okay lang, Tara, sasamahan kita kunin. Uy, maliit na assistant. Itong pamilya EU, regalo ang pinapadala sa bahay namin. Hindi ko alam, hinahanap ka ng panganay na anak nila. Natagpuan ka na nila at nagpadala. Ayaw mo aminin? Sige, wag na. Pero yung panganay ng Yu family, 90% totoo yan. Ano pa nga ba?
Siya ang panganay ng pinakamayamang pamilya sa isa siyang taga-luxury family. Palihim niya akong hinanap. Baka noong dati, nung nalasing ako, aksidenteng may nangyari sa amin ni Miss Yu. Tama! Talagang ganyan. Malaya mo, buntis na asay Miss OSA anak kayo. Kaya naman siguro nagmamadali siya. Naku pa! Ito ba ang dote ng kuya nilang si para sa kapatid niyang ikakasal? Grebe, hindi magpapatalo ang mayayaman. Paki-receive na lang po to. Mukhang may maganda tayong panuorin. Ikaw, asong loko, at ikaw rin, siraulo. Bumalik na naman sila. Ano? Ikaw walang hiya. Bumalik ka lang dahil naiinggit ka. Gusto mong makikihati. Anong pag-ari ang pagkahati-hasyan? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Nagakumwari ka. Ikaw walang hiya nagakumwari ka pa dito. Tigilan mo na ang pagpapanggap mo. Hindi na ako asawa mo, kaya wala ka ng karapatang makialam. Tama ang sinabi mo. Si Tangalangit, bumalik para kunin ang G niya. Ang mga bagay sa bahay ko, nakikialam ka. Ang asawa ko ito. Huwag kang mag-alala, huwag kang mag-alala. Ay, Zhang Zishui, matalino ka talaga. Ngayon ang proyekto ko. Pagkatapos ng pagbubukas, ay sisimulan na ang konstruksyon dyan. Kapag dumating ang swerte at benepisyo, syempre tataas din ang antas niyan. Ay, Tiang Wang, Sa susunod na may magandang balita ka, huwag kalimutang alalahanin ang kapatid mong ito, ha? Siyempre, tayo, bigyan si Biena ng trabaho. Ha? Ako. Asama ako, isama niyo ako. Dati. Nagtatrabaho ako. may karanasan na walang problema. Sa pagpapahalaga na para Akuin ko lahat ng trabaho nyo. Assistant Lou. Halika, kunin mo yung batch ng mga dokumento. Susuriin ko ito. Tagasuri. Tarantadong Feng. Dr. Wang, sigurado ka ba na walang allergy si Ling Feng matapos makipag-ugnayan kay Tarantadong Feng? Sa totoo lang, si Oling Feng, pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Ginoo, nasuri ko na ang sintomas, bukod sa palatandaan ng lason. Walang kahit anong reaksyong allergy. Kaya naman nakakapagtaka kapag nakikipag-ugnayan si Ling Feng sa iba. Nagkakaroon siya ng rashes. Pati hirap sa paghinga. Pero bakit kapag kasama niya si Tantadong Feng, wala siyang naaamdaman? Sa una, may kaugnayan ito kagat ng ahas. Pero nang sinuri ang medikal na impormasyon, natuklasan ko ang lason ng ahas. Napakaliit ng epekto nito. Oo. Pero ang tangatangang Feng ay nailigtas si Ling Feng. Siguro, silang dalawa ay itinadhana na babagay pa sa isa't isa. Ite. Anong nangyari sa'yo? Maayos ka pa kaninang umaga. Anak, hindi ko na kaya. Bilisan mo, hanapan mo ako ng manugang. Kang hindi. Hindi ako mamamatay ng payapa. Itay, alam mo naman na ako'y may allergy sa mga babae. Oh, tika. May isang babae na eksepsyon. Sino, dali, sabihin mo na. Yung bayani na nagligtas kay Pangulong Yu, si Boba. Si Boba. Hindi ba kasal na siya? Hindi. Divorced na siya. Paano mo nalaman? Kumakain ka ba ng dalandan kanina? Niloloko mo na naman kayo. MEA, nawalan ng bantay, natalo na naman. Oh, sijna. Hindi ko na pagtatakpan. Wala ka talagang balita, pa. Base sa balita kao, iwala na si Tonga Feng, anak. Huwag palampasin ang pagkakataon. Bilisan mo at pakasalan mo si Tanga Feng pa sa akin. Pa, sirain ang templo kaysa maghiwalay ng mag-asawa. Pakasalon kao si Tonga Feng? Sinira mo ang pamilya ng iba, ikaw talagang walang hiya. Anong pinagsasabi mo? Si Xia Feng ang kusang nakipagdiborsyo, tungkol sa dahilan. Ikaw na ang maghanap, ha? Yuan Xiang, tingnan mo naman ang sarili mo, halos 30 ka na. Wala ka pang matinong nobya. Gusto mo bang wala nang magpatuloy ng lahi ng pamilya Yu? Atay, hindi naman ako tumitigil sa paghahanap, di ba? Magtatagal pa. Hindi na ako makakapaghintay. Gusto kong magpakasal ngayon. Gusto ko bukas palang magkaroon na ako ng apong lalaki. Tate.
Gusto mo si kuya ang pagkasalan ni Safe. Kung hindi, akala mo para kong balang magaba? Para kang balang magaba. Sabihin monta kung anong nasa Uwagitago. Tatay, kung ako at si Shafen magpakasal, mayos din ba? Sigurado dahil sa lason, kaya walang pagtutol mula sa mga taga-nayon. Hindi naman malaking epekto. Kahit na hindi siya matalino, isa siyang mangingisda. Aba, hindi ka ba mapagtatawanan? Oy, bata, Anong sinasabi mo, Tak? Ano bang mali sa pagiging mangingisda? mahirap ba ang mangingisda? Ano mali sa mangingisda? Pongibabuen nila? Hindi mo alam? Lolo Montag, pati Lolo Enge Lolo Montag, mangingisda din sila. Galing din kami sa pangingisda. Kung walang mangingisda, hindi makakaroon ng pamilyaw. Hindi magkakaroon ang Yutong Fishing Industry Group. Pea, uwag ka nang magali. Wala akong ibang ibig sabihin. Wala akong anumang opinyon. Takot lang ako sa sasabihin ng iba. Sasabihin nila, tingnan kung sino ang may lakas ng loob. Kaya ese totalang maganda sa Shafong. Kapag nagayos siya ng mayos. Baka mas maganda pa siya kaysa mga babaeng artista. Huwag ka nang sumali sa gulo. Sige. Oh, tanga Feng, siya ang nagligtas ng buhay mo. Tapos swertehin ka pa. Matalino, maganda rin ang itsura. Kan magkakaroon ng anak na babae. Tiyak na sobrang ganda nan. Ang galing. Totoong biyaya mula sa langit ito. Tay, wag kang mapa na tao. Hindi pwede. Pulpol ka ba? Gusto ko na manugang ngayong. Sa susunod na taon, gusto ko ng malaking batang lalaki. Naku kuya sundan mo na lang ang gusto ni tati. Ay, hindi ko na kaya, inatake na naman ako sa puso. Tama na, itay, huwag nang magdrama. Papayag na ako. Sige. Ikaw ang nagsabi niya na. Ito ang mga halamang dagat ko, ang aking farm. Sa susunod na taon, tiyak na malaki ang ani natin. Kuya Yuan, kaya kaulang ibigay 3 piso kada kilo. Tatlong piso? Tatlong piso? Bakit hindi ka nalang mga ang awiyang fishing group na bibigay ng 50 piso ba? Kung bigyan ako ni Yutang ng 50 piso, hindi ko tatanggihan. Mayroon ka bang ganitong swerte? Kuya, Yung bese mo ng anemon, kahit hindi ako masyadong makakatulong. Ngayon may magandang plano, pwede mo itong samantalahin. anong plan? Kailangan mo lang magkaroon ng koneksyon at ang pakikipagtulungan kay Odenya sa hinahara ay magiging sigurado. Hindi ba alam na takot sa babae ang presidente ng Odenya? Saan kung mayroon man siya? Saan kaya ako maghahanap? Kung kilala ko siya, bakit kita hahanapin? Hindi, pakinggan ako. Kung di mo kayang tumulong, kalimutan na lang. Huwag sabihin kung ano-ano, ang madam ng kumpanya ay maraming alas sa manggas. Sinasabi ko sa'yo, madam ng kumpanya. Yung taktika mo, malala. Nagbigay na ng ultimatum ang matandang boss, gusto niyang pakasalan ni MR. Yu ang babaeng nagligtas ng buhay niya. Ang pangalan niya ay Shatsu, bahala ka kung maniniw. Ang sinabi mo kanina, madam ng kumpanya. Ang pangalan ay Shatsu. Shatsu. Ayon, sabi ka na sa'yo. Ipirmahan ang resibo o hindi? Pipirma, sigurado pipirma. Pero hindi sa'yo. Pupuntahan ko ngayon mismo si MRS Odenya, ang asawa ng presidente. Sa kanya ako pipirma. Managinip ka na lang. Bakit hindi tayo sumama at tingnan kung paano siya mapapahiya? Ang galing, gonggong ka talaga. So, nga makarbong regalo ay para sa'yo? Huey Bang Itnong, little assistant. Ako pwede tumanggap ng mga ito. Pasensya na, hindi ka pwedeng tumanggap. Ikaf CMS tanggapin Pakitanggap. Hindi. Hindi ko pwedeng tanggapin. Tongga talaga. Malaking igalo, hindi pa tinanggap. Ah, nga pala. Siguro dumating ka ng medyo huli. Ganito, ipapakilala ko ulit ang aming produkto. Great naman Tenga. Kapapakasal mo lang, agad-agad naging misis ng presidente ng kumpanya. Hey! Hindi mo yata kayang harapin ang bayanan mo, ano? Hindi kailangang tumulong. Baka madumihan damit mo. Walang problema, huwag mag-alala. Hey, Barrio Puti Kabiye? Basura na ibang bayan, kumakalat kung saan-saan. Sa Barrio Puti niyo? Angelini. Pero hindi yan gawain ng isang araw o isang tao lang. Masipag talaga mga tao sa Barrio Puti niyo. Ikaw, ganyan ka magsalita, parang leather? Tama ka, DMO Molly. Kalahati lang ang sinabi mo. Molly Biye ang sinabi kayo, Clear River? Ang kalinisan sa Don, AKO ang nagasakaso. Ano? Ang lahat ng kalinisan sa daan, mag-isa mo lang,
Tulungan na kita dali. Ay naku, hindi na. Ang gay mo pala. Trabaho, barangay Nagasing Sadyo. O naman, ano para ba? Hindi mo pag-aari ang daan. Makisa ka na lang, masipag ka. Kung walang mag-alaga dito, magiging tambak ng basura lang to. Tama ka, ang panggangala sa kapaligan ay obligasyon ko na. Si Jenna, sinabi ko. Mauna na ako, uwi na ako. Oye, ano ang pangalan mo? Ang pangalan ko ay Sorauka. Kahit hindi ko pinaniniwala na kaya mo mapakasal sa Pangulong niyo. Pero hindi ko alam kung bakit. House Puso Nice, mula sa kaibuturan ng puso, ninanais na totoo ito. Grave. Binigyan niyo ako ng napakamahal na regalo, siguradong nagkamali kayo. Hindi ko kilala ang inyong pangulo. Sorauka. Bakit ka pa nagmamalasakit? Huwag tanggihan ng libre. Paano pwede yan? DBA halating Paano tumatanggap ng bagay mula? AME, para kang isang tanga na parang B. Itong assistant, binigay mo ba ay para kay tanga? Kung ganun ang dahilan mo. Hindi ko alam kung bakit. Pero, siya ang utusan ng panganay ng pamilya. Naintindihan ko na. Siguradong ang binibini nyo ito, kasi si Tangasu ay misis ko, kaya nagpadala ako sa kanya ng mga gamit. Mali, ang ibig kong sabihin ay matagal na kaming kasal. Ngayon, ganito sigurado. Oo, tama. Kaya may saysay na to. Ang binibini ng pamilya Yu. Bakit kailangang si Tangaso? Pa ang mapangasawa mo. Walang saysay. Binibini ninyo, nagustuhan ang dukhang binata. Ano? Puro kasinungalingan ang sinasabi mo. Purang inamaw, dalisay na anak ng pamilya Yu. Ginto't lukso, napakataas na pagkatao. Paano magugustuhan tao sa pamilya? Ganyang klaseng tao. Ikaw, Ako si Zeng Luhan ng Zenglongro. Dati kong balak tulungan si Wang Jianren. bata, sabihin mo ng Paano kayo nagkakilala ng dalisay na anak ng pamilya Yu? Hindi sa ayaw kong sabihin. Kundi hindi ko pwedeng sabihin. Dahil itong usapin. May kinalaman sa pagkatao at sekreto ng dalisay na anak ng pamilya. Kapag sinabi ko, kay MOBA? Lahat ng pamilya ng dalaga ay palihim na naghahanap ng tao. Ang taong hinahanap niya ay si Wang Jianren. Sabihin mo man o hindi, ang mga regalong ito ay para sa'yo. Dahil ang tagatanggap ay siya. Miss Sasu, pakitanggap mo na. Si Jenna, pirmahan mo na. O Sasu, pirmahan mo na. Hindi ko Hindi ko pwedeng pirmahan. Itong tanga na to, talagang napakatanga. Mga hamak na tao. paano gagawing nobya kita? Miss pa nga, kung hindi mo pipirmahan, hindi namin maipapasa ito. Ganito na lang. Tawagan ang presidente. Ipaliwanag ang dahilan. Kung makatuwiran, pipirmahan ko. Ziege. Ano? Sige, naintindihan kayo. Kuya, kailangan kong bumalik agad. Biglang nagkasakit si Papa. Sabi ng doktor, seryoso. Ano, Gong Yuan Xiang? Magmadali kang umuwi. Hindi pwede. Malubha ang sakit na matanda. Masama ang pakiramdam ng presidente ngayon. Pasensya na. Hindi ko pwedeng basta iwan ito. Paglingkuran ang prinsesa ng pamilya niyo. Pasensya na. Hindi rin po pwede. Baka totoo ang sinabi ng babaeng diver. Nga PA, value ka, hindi siya prinsesa ng pamilya. Gaya nung binigay sa'yo ni Wang Jianren. Pag pinagsama-sama yan, pwede na bang Gusto mo yung mga bagay na mahalaga pagdating na panahon. maghanda ka na para sa bawat baryo? Magpatayo ng memorial hall dyan. Uun ka, tanga ka. Sabi mo may mga kapatid ka. Ano taas, taba, payat, sinong bulag ang papatol o magkakagusto? Gusto mo, mahal mo. Sige, sasabihin ko na. Sa totoo lang, ako at ang panganay na anak ng pamilya Yu, may nangyari, isang gabing kwento. Huwag sabihin. Dahil pinilit mo si Tanga na sabihin, hindi na ako magtatago. Ikaw, pati kayo. Makinig kayong mabuti, ha? Sa totoo lang, ako at ang panganay na anak ng pamilya Yu. Isang gabing relasyon, Enaku. ang anak ng mayaman ngayon, grabe, nagdadala na ng anak ko. Wang Jianren, ang pagkain pwedeng piliin, pero ang salita, wag basta-basta. Assistantly, kung di ka naniniwala. Pwede kang sumakay ng taxi, magpunta sa bahay ng anak ng mayaman at kumpirmahin. Kanay na sinabi na bawal kang tumawag sa anak ng mayaman ng pamilya nyo. Kapag nakuha ko ang kayamanan sa effort 8 days plan, may babalik ko ang sitwasyon. Tungkol sa akin at sa anak ng mayaman, hindi mahalaga kung totoo man o hindi. Dahil sa kontrobersyang to, magiging tampok ako sa balita. Mapipilit ko siyang magsalita para sa akin. Kahit kailan hindi magkakagusto sa'yo ang panganay ng pamilya yo. At isa pa, hindi pa nga tayo kasal noon. HMP, engat ka naman phone, pero aminin kayo na sayo. Noong gabing iyon, ako at ang panganay na anak ng pamilya Yu, pareho kaming nalasing. At nasa presidential suite kami ng hotel. Ang cute.
Isang napakalaking biyaya na napunta kay Wang Jianren. Kapag dumating ang ganitong kapalaran, mahirap itong pigilan. Kadri, lalaking walang kwenta. NAQ. Sa totoo lang, dahil sa respeto ko kay senyorita, ayoko sanang sabihin ito. Pero ikaw ang pumilit sa akin. Tatawagan ko si senyorita. Kung ako sa'yo, hindi ko siya tatawagan. Anong ibig mong sabihin? Sinabi ko na, kasal na kami ni Celia. Ang mga bagay na ito, hindi kailangang ibigay sa kanya. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Ibigay mo sa akin ang lahat ng ito. Si senyorita, ako na ang bahala sa kanya. Pwede ba ito? Kahit nasabihin ni Wang Jianren. Sa oras na yon, ilagay na lang lahat ng responsibilidad sa kanya. Sige, sabihin mo na. Salamat sa pagod mo. Hindi ako Sabihin ko na ng diretso ha, si Master Yu ay walang swerte sa mga babae. Mukhang sa buhay na ito, hindi siya mag-asawa o magkakaanak. Ang tungkulin ng pagpapatuloy ng lahi, natural na mapupunta sa nakatatandang dalaga. Kung halimbawa ako at ang ate nagkaanak, Totoo? Sabi ni Lolo, ang anak namin ng nakatatandang dalaga ang magiging tagapagmana ng pamilya Yu. Ikaw na walang kwentang alipin, paano mo nagawang saktan ang Reyna? Bahala ka, mula ngayon ako ang magiging emperatris ng pinakamayamang pamilya. Tignan mong maigi. Umalis na tayo. Tumigil ka dyan. Saan ka pupunta? Kukunin ko ang ay. Pagkatapos kunin, alis na. Ang dakilang dalaga ng pamilya Yu ay ang ibon ng langit. Hindi ko kayang hayaan ka. Sirain ang kanyang kasal. Ikaw talaga, Kitty. Anong pinagsasabi mo? Sinong Kitty? Ang anak ko at ang panganay na dalaga ng pamilya Yu ay magkakasundo. Bagay na bagay talaga sila, pero hindi ko inakala na itong hangal na ito. Mukha namang disente. Sa kaloob-looban ay napakapilya, at sa isang pagkakamali ko, na Xylo Naya AKO. wala nang magawa. Napilitan akong pakasalan siya. Mga kaibigan, kababa, Magkakalapit na kapitbahay ng taon. bigyan ako ng hustisya. Value to cute Biasia? Ang baliw ay cute nga. Ay naku. Nikita KO mismo. Itong baliw sa maisan, nilalandi si Song Huashui. Hindi ba siya kute? Hindi ba siya kakute-kute? Ako rin. Tapos na ako magsalita. Ganito, hindi lang naprotektahan ang reputasyon ng panganay ng pamilya Yu, pero nakadagdag din sa reputasyon ko. Dapat bang paluin ang kita na to? Bugbugin ang cute. Bugbugin ang cute. Tara bugbugin natin siya. Bugbugin ang cute. Tara, bugbudgeon Nathan siya. Tama na, huwag nyo na siyang bugbugin. Ano bang ginagawa nyo? Ang lakas ng loob nyong magsagawa ng sariling hostisya. Tatawag ng pulis para hulihin kayo. Ako? Sino ako para manggulo? Tama na. Sasabihin ko sa inyo, siya ay babaeng magaling magpanggap pero gumagawa siya ng kahiya-hiya kaya nagalit lahat. Tama ba? Tama, ganyan. Kilala ko siya. Mabait siya at walang masamang intensyon. Sinisiraan nyo siya, pero may ebidensya ba? Meron ba kayong ebidensya? Kung walang ebidensya, libelo yan. Ayon sa Artikulo 246 ng Kodigo Penal. Ang makinsertulto o makimbento engay kasinunggalingan laban sa iba, kang seryoso ang kaso, paparusahan engay hanggang Oy, balanggiyak, Hoy, magsalita ka para sa amin. Uwenjia. Bilizan, tawagan Senorita O. Uwenjia, ipubaya muna sa kanya. Sandali lang naman yan. Ekeo? Hoy, ikaw, apelidong Q, tandaan mo. Ang manugang ng anak ko. Ay. Ang panganay na anak ng pinakamayamang pamilya sa Jiangcheng. Pinapahalagahan siya ng mga opisyal at mga taong marunong. Sino kapie? Wala kang kwenta. anong sabi mo? Sabi mo ang manugang ko ay panganay ng pamilya Yu, ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Alam mo takbea? Ang panganay na anak ng pamilya Yu at ang anak ko, nasa sinapupunan niya. Hindi ko ipagkakait ang anak ko. Sayang, ang panganay na anak ng pamilyang. Hintayin, sandali. Ikinakasal nyo ang panganay na anak ng pamilyang O. Unaman, Kaya pala, anak mong si Wang Gahaman nakipagsabuatan kay sombongang tubig para pahirapan si Baliw na lakas. Inilit siyang magpakasal para lamang mabigyan ng puwang ang panganay na anak ng pamilyang O. may pruweba kapie? Walang pruweba, huwag kang salita. Anong pruweba ang kailangan? Ang anak mong si Wang Gahaman. Si Kapitan ng Barangay Wang. Sa gitna ng araw, tinulungan ang tagalabas makatakas. Iniligbit ang asawa. Sino ang ki? May ganitong asawa ba? May ganitong asawa ba?
Ang mga lalaking bata sa baryo namin alam na nagpapanggap baliw. Kahit si Van Kianren ate si Bolivia AY kasal na. Kahit sa hinaharap mag-asawa kayo ng anak ng pinakamay, hindi man anak ng presidente. Pero sa hinaharap kung may sinuman pa. Magpakalat ng sismis o magpanggap baliw. Usually ang mauna na hindi papaya. Bali na dalaga, nakuha mo BA ang ID. Nagrakaw. O sige, may isa pa akong sasabihin sa inyo. Si Sariling ay na-hire na namin bilang tagapayo sa teknolohiya para sa sunflower. Pumunta sa basin ng taniman ng Humay para maghanap ng trabaho. Hanapin niyo si Sariling para mag-sumite ng aplikasyon. Tara na! Nakagalit ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Gusto pang makaalis ng walang problema. Boss who? Ano bang binabalak mo? Uy, di ba ikaw ay kamag-anak ng pinakamayaman sa Jiangcheng? Sabi ni Qyuz, totoo bang makikipag-collab na kayo sa Yutang Pharmaceutical? Ang bait mo naman, pamangkin. Ako si Tito ni na nabigyan ng bahay ng asawa mo. Di ba nagtatrabaho ka bilang gwardiya sa bahay ng pinakamayaman sa Jiangcheng? Tanong ka lang. Alam mo ba kung taga-saan sila? Taga Water Village at Yellow Mud Village BA, Claruan mo NGA. Ah, kayo pala. Ang ibig kong sabihin, napakasimple lang. Paluuhin si Boba Feng, magmano at humingi ng tawad kay Madam Yu. Kalokohan, kahit na nandito si Madam Yu, walang paraan na luluhod ang simpleng tao namin para humingi ng tawad. Ngayon, kung ayaw niyong gawin ang sinasabi ko, huwag niyong asahang makakalabas kayo dito. Boss who? Nakalimutan ba kung nasaan ka? Sa water pool, gusto magingui, nagamali BA? Pinapaalalahanan ko kayo. Tingnang mabuti ang sitwasyon. Huwag kayong pumili ng maling kampo. Ginagawa ko ito para kay Madam Yu. Galitin mo ba ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng? Ayaw mo bang panindigan ang ginawa mo? Ano ang sagot? Tama si Bosu. Ang pagili ninyo ngayon. Ang magdedesisyon ng kalahati ng buhay ninyo. Maghihirap ba o yayaman? Ang tamang pagpili, mas mahalaga kaysa pagsisikap. Tama ang sinabi ni Wang. Ngayon, hanggat hindi kayo humaharang. Director Key, bibilhin ko lahat ng sunflower ninyo sa mataas na presyo. Haha, may pinakamayamang tao akong kakampi. Anong dapat kong ikatakot? Ano ang sagot? Naloko ka inay boss who? Kung talagang maaari bang makakuha ang pamilya ni Zhang Liang ng paninda mula sa West America? Kapag napirmahan ko na ang loan transfer ni Alisa, makuha ang tulong ng iyong miss para kumita sa West America, hindi ba may kita na? Alam ka o yan ang ginisip mo? Huwag mo akong pigilan. Ako ang gumagawa pa sa pamilya Yu. Si Alisa ay bahagi ng provincial base ko. Tingnan ko kung may tapang kang galawin siya. Ibigay ang address sa akin. Ano ang ginagawa nyo? Kung ayaw nyong maniwala, atawag na ako ng pulis. Anong puli? Tawag ka. Ulian siya. Tonga bitawan mo ako. Tigila. Dumating ang pagkakataon para magpakitanggi. Ang pinakamayaman sa lungsod Jia. Pangalawang anak ng pamilya Yu, dumating na. Narito na ang pangalawang anak ng pinakamayamang pamilya sa lungsod Jiang. Ikaw ba ang panganay na anak ng pamilya Yu? Kakaiba ang ganda mo, parang bulak. Ngayon, sasampalin ko ang sarili ko. Magpapakumbaba ako gamit ang pagkain. Luluhod ako at hihingi ng tawad sa panganay. 10 milyon, pero unahin natin ang sitwasyon. Pasensya na, nahuli ako. Kayo Isang taon na, habang nagbabantay enge halaman sa bundok enge lianyan, Oy, kamusta ka na? Gumising ka. Hindi maganda, kinagat siya ng makamandag na ahas. Uwi na ako, marami pa kailangang gawin sa bahay. Ivan an impormasyon. Gumaling kan pasyente, magpapasalamat siya. Hindi na kailangan. Ganito kasi. Espesyal ang kalagayan ng pasyente. kung hindi ka mag-iwan ng impormasyon, tiyak na ako ang masisisi niya. Ziga, sabihin Montag na lang ang pangalan Montag. Ang pangalan ko ay Sira-Sira. Ikaw Palayang. Boo. Yung anak enge mayaman. May hindi pagkakaintindihan ba sa aksidenteng ito? Sinasabi mo bang nagkaroon tayo ng one-night stand? Hindi, noong gabing iyon, parehong lasing tayong dalawa. Baka hindi mo na maalala ang mga nangyari pagkatapos. Anong nangyayari dito? Hindi ba't pinadala ka ng boss? Para tulungan? Sino si Boss Who? Hindi ko siya kilala. Ano? Ang dahilan pinapunta si Yuan Sing ang tatay ko, hindi para kay Wang Jianren, kundi para sa tagapagligtas ng buhay ni Kuya B. Si Xiao Feng? Ano? Hayop ka, ginalit mo talaga ako. Naglagay ka sa akin sa ganitong sitwasyon. Di ba sinabi mo? Naturalog ka na kasama siya.
Ang kapal ng mukha mo. Buntis siya. Buntis ng anak mo. Akala-kyaw nagbibiryon lang kayo. Nagpapanggap ka, Alam KOSI Wang Jianren. wala siyang kwenta. Pukpugin niyo siya. Mawag ka. Akawalan ako. Kagagawan niya lahat ito. Niloko ako ni Wang Jianren. Pakiusap, patawarin niyo na ako. Magutok. Bahala ka na, boss ho. Ikaw makulit, alis. Kung si Wang Jianren ay walang o may kognayan kay dalagang senorit, bantayan si Song Hui Shui ang nagpapakana. Tinutulungan niyo pa si Song Hui Shui para Pinipilit siya para magpakasal. Ano ng koneksyon sa mga katulong? ang ganda ng sinasabi, lasingin ang tao tuluyan. Song Kawayang Tubig. Tonga Feng. Ako ang may kasalanan sa iyo. Isa akong hayop. Mas masahol pa ako sa baboy o as. Song Kawayan Tubig. Kung magtanim, mas maami ang ani. Isang taon, makakakita ka ng siyam na mit. Iwanan mo ang magandang buhay para lang kay Tanga Feng. At siya? Ako. Kasalanan lahat ni Wang Jianren. Hinutangan niya ako kaya inisip kong galawin ang asawa niya. Dagdag pa. Akala ko ang pangalan na SANG, madaling lokohin. Kaya nabalan ako ginawa ko ang kabubuhang iyo. Bastusin ka. Ang pamilya may halos isang milyon. May utang ka ko sa Ipsilonoy. ONG. Piso. Anak Monta, naubos sa sugal ng matagal na. Tiyahin, kuwag akong pilitin na sabihin ay Paalang mapanatili ang iniisip ang pamilya. inisip ang MGA Valanghiya. Sinabi ang asawa niya ay aswang. Paano Ange Lolomo, ganito. Mali yata ang iniisip. Dalhin Sina Herring Genren at Song Hui Shui SA Police. Hindi. Malit pwedeng pag-usapan ito. Anak ko ang manager ng Republika. Siya ang nag-isang manager sa Si sa found, mabait na asawa, bakit di mo pinapahalagahan? Walang pagpapahalaga. Ang pamilya Wang, walang biyaya. Pinagbayaran nila ang kanilang ginawa. Kaya. Niligtas ka ni Safen. Sige na, makipagkama ka. Ipakita mo ang pasasalamat mo. Malita na Zebway ay mas mahala kaysa gumawa na Zepitong temlo ang pakikipagkamay bilang Para may pakita ang sinseriyak na kapatid ko. Ite. Pumayag na akong pakasalan si Bobong Feng. Pero may ilan akong kondisyon. Anong mga kondisyon? Una, Kailangang masigurado siya hindi ko siya sasaktan or syempre naman, pangalawa, si Silifon ay Ipsilon kararating lang mula sa isang nabigong kasal. Sigurang kailang niya na iniisip na lalapit ako sa kanya. Ligawan siya. Hintayin hanggang hinog na ang Saka ako magpropose sa kanya. ang usapang damdamin hindi dapat pinipilit. O siege. Oy bata, es azuzunot tratuhin montag siya ng mayos. Kung mangas kong, maging bot, At magjalot ing pangalawang sugat. Hinding-hindi kita patatawarin. Hindi mo pa naman nakikita si Susu. Bakit ganon ang tiwala mo sa kanya? Ling Feng. Hindi mo alam noong nasa bundok yung yan ka. Bala nang gustong tumulong sa'yo. si Suso lang ang walang pag-alinlangan, nagpakahirak ng todo para buhatin kapababa ng bundok. Uminji si Wengmin Shengen ni Jibaya. Ayon niyang magbigay. Sinabi lang niya, maliit na tulong lang iyon. Makikita mo na si Suso ay may mabuting puso, sobrang bait at dalisay na babae. Bukod pa rito, ang pamilya Ang pinakamayaman sa lalawigan. Hindi natin kailangan ng babaeng malakas ang personalidad at koneksyon. Hanggat ang babaeng tulad ni Soso. E kayang manatiling tapa sa kanyang puso at matuwid. E sapa na. sabi nga nila, Kapag mabuti ang asawa, kaunti ang problema. Ang mabuting babae, umaangat ang tatlong henerasyon. Kuya, tingnan montak ang kamay montak. oh yes, may hindi ka alam. Si MGA partnering, Tanamo, ang dami niyang inisip. Sirap may benta ang sunflower. Ako madaling pakisamahan, madaling sa hinaha, sunflower na tinatanim ninyo. Ang pamilya o bibiling sa pinakamataas na presyo. Kaya off-season. Hindi bababa sa 60 pesos. Ang saya naman. Oo nga, aba, Suso, ika-fanbayani namin dito. Tarantado na, yon. Valang alam sa tama at laging in naisip on the way keso. Nagkamali kami, bigyan kami ng pagkakataong makabawi. Salamat. Soso, may kasalanan SAO. Patawarin mo na kami. Ange malaga natututo kayo sa pagkakamali.
pero nagkasala kayo. Dapat lang kayong maparusahan. Pagdating niyo sa baz. Sa Lopenge 2 buwan, pinakamahirap na trabaho ang gagawin. Tinatang ni Oo, sige, ganayo. Trabaho. Ibubuhos ko lahat, gawin ko hanggang dulo. H. Showing. Hindi lang mabit ka. Ang galing Montag PA. Simula bukas, sumama ka sa bese, ikaw na ang magiging kanang kamay ko. Pwede, lagi namang sinasabi niyo. Kahit gaano karaming sunflower ang itanim, kukunin niya. Kaya samantalahin ang pagkakataon, magsikap lumaki at maging malakas. May karanasan ako sa pagtatanim ng sunflower. Lalo na pagdating sa cold greenhouse at sa laki ng produksyon. Pinakamaganda at bagong plano. Bukas, Napakabuti niyan. Hagawin mo, ibigay mo ang plano kay Kuya, kay Chio Duoka. ate, Ang plano ni UG ay para sa pandaigdigang merkado. Ikaw ang dapat magpatuloy. Kailangan ang paliwanag ni UG para makatulong. Hindi yara maganda yan. Buong Asia Group. Siguradong maraming bagay na kailangang asikasuhin araw-araw. Huwag kang Sa grupo, marami malalaki at maliliit. Kamihan nag-asikaso ako. Yang Kuya Keo. Kailangan lang niyang ayusin ang mga plano para sa pag-unlad. Tanyo mo, sa tutulang, maluvag naman ang jorakaw. Kaya sasama ako sa kumpanya para Totu? Toto. Ang galing naman talaga niyan. Sa talento mo, naniniwala ako. Ang grupo natin, sigurado akong lalong angat. Lin Fong, Kitateo Bukas. Kita Teo Bukas, parang panaginip ito. Swert emo naman. Napansin ka pa ng pamilya mo. Swerting tanga, ano? ang mabubuting tao talaga, sinuswerte. Pak Paleng Ka, Ling Feng. Ling Feng. Simulang gayon, hindi ka na para sa'yo, tinis ko ang hirap. Para sa'yo, sa wakas, matagumpay ang pagbabago. Ikaw ay nakatakdang maging akin lamang.